Pinag-uusapan nga ngayon sa social media ang pagpanaw o ang mga nasawi na sina Rene Clert Baterbonia, 19 taong gulang, at si Divine Adili na 21 taong gulang. Ayon sa opisyal na pahayag ng Ateneo de Manila University, nalunod sila noong Hunyo 8, 2026 habang nasa isang team building activity ng men's basketball team ng Dipa Culao. Si Bartibonia ay kilalang manlalaro mula sa Cebu at naging MVP ng palarong pangbansa, habang si Adili naman ay isa sa ring miyembro ng Blue Eagles program. Matapos ang insidente, nagpahayag ng pakikiramay ang Ateneo at nangakong magbibigay ng suporta sa mga pamilya, kaibigan, kakampi at coaches ng dalawang atleta. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang eksaktong pangyayari. Ayon sa mga ulat ng pulisya, wala pang indikasyon ng foul play at ang insidente ay tinuturing na isang aksidente habang isinagsagawa ang team activity. Bilang tugon, bumuo rin ng Philippine Sports Commission ng multi-stakeholder panel upang suriin ang mga patakaran at safety protocols para sa mga training at team building activities ng mga atleta. Napakasakit nga nito para sa ina ni Rene, kung saan ay nagdadalamhati ang kanyang puso at humihingi ng hustisya sa totoong nangyari sa kanyang anak. Kaya naman narito ang mga naging mensahe ng mga netizen. Say nila, very big question. Kahit na kung ganoon, pero hindi pa rin nararapat na doon sila dinala sa beach na yon para mag-training dahil walang rescuer o kung meron man ay marami na ang tatlo. Pero kung doon sila dinala sa may maraming rescuer na nakabantay, malamang buhay pa sila ngayon. Bakit? Anong meron sa ibang beach na hindi pwedeng gawin ng training ng ganon? Kitang-kita naman sa sitwasyon ng dagat na delikado talaga sa hindi pa sanay sa mga malalaking alon. Surfer lang talaga ang sanay sa ganon, alon, pero pinilit pa rin doong mag-training. Sinayang nyo lang ang mga batang may pangarap na mas malayo pa ang mararating sa buhay at para na din mas lalong sumikat ng dahil sa kanilang talento. Kung sa inyong anak o kamag-anak ang mangyayaring ganon, di ba hindi nyo matatanggap? And nasaan ang ka-team na dapat ay one for all for one? Team building, di ba? Anong gustong i-develop sa team? Kaya nga po, sagot naman ng isa pang netizen. Say pa ng isang netizen, wala namang may kasalanan ang basta aamin sa pagkakamali niya. Kahit na alam nila sa sarili nilang sila ang nagkulang at may pananagutan. Pilit nilang pagtatakpan at ipagtatanggol ang panig nila. Kaya si Lord na po ang bahala sa mga taong kagaya nila. Di man makamit ng pamilya ni Rene ang hustisya dito sa mundong hindi patas. Si Lord na ang bahalang humatol para sa kanila. Pero sana as long as kayang mag-imbestiga at mailabas ang katotohanan, ay gawin nang sa gayon ay di na maulit pa ang ganyang pangyayari. Reswell Rene. Kino-question din ng ina ni Rene kung bakit nga ba sa dagat dapat mag-training gayong basketball naman yun. Ipinaliwanag ito ng isang netizen. Aniya si Michael Jordan, sa swimming pool nagtitraining para sa mass development ng stamina at sa bilis ng mga hita at paa. Kasi ang tubig pag nasa ilalim ang buong katawan mo, mahirap igalaw kaya kailangan mong labanan ang bigat ng tubig para sa mas malakas na resulta. Yan ang purpose ng training ni Michael Jordan. Ang mali nito sa dagat kasi ginawa dapat sa pool lang para control yung lalim. Sino naman ang isa, bakit weight sa katawan pag training dapat walang accessory sa katawan? So ibig sabihin sa training nila ay pinapasuot ang coach ng mabigat sa katawan while nasa tubig ang mga players na sana dapat aware ang coach na dapat safety first talaga ang isipin niya. Kesa pwede namang mag-training na hindi sa dagat gagawin. Sana may tumulong sa dalawang player na malaking tao at powerful na kayang panagutin ang may sala. Yan nga ang mariing pagkondena ng mga netizen sa nasabi nga pong coach ng Ateneo de Manila University. At yan ang ating Showbiz Stop update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Stop.